So, ang Ginoo ihatang gigawas sa atong pag-isip na isoon. May all of us here open our vessel and let the Lord speak in us. So, before we go to the pagkaimulos, doon na tayo mawag pag-him na isoon. Ato ang him, kaning your vessel lang ang mga sarin. Mabantayan, each stanza nasa 8 ka lines. Only the stanza 1, natin ako yung suon, nala siya 6 lines. So, ang last 2 lines sa stanza 1 is nala yung correction ng suon sa chorus. Kaning first 2 lines sa chorus, that should be the 7 and 8 lines sa stanza 1. Amen. Lord, how about let us all declare stanza 1. Then, you are the Father and I am the King. Every experience without rage. My life is in your hands. Take me to all you can. Lord, by your mercy, I'm seeking you still. Though weak and sinful, I long to be filled. You gave me a soft heart. Give me your life.
Thank
right to choose whom mahimong vessel and honor. But also on the other hand, it also depends our choice. Amen. May brothers and sisters, may we enter into the spirit of the hymn. Amen. The songwriter is yearning, longing that the Lord may open more to him na mahimo siyang vessel at honor. Amen. Praise the Lord. Amen. This time and so on, maybe there are two brothers who give an overview. Then after that, maybe we'll have groupings. Amen. Amen. Praise the Lord. English okay ka? Kailangan may translation. Merong English? Originally, English siya. So, rin kung nahihirapan kayo sa English, you can receive Bisaya for the lab or kasi na lang. Okay lang, brother. Natay mo eh. Klaro naman. Saan na tayo? Sino nag-coin yung term, young adult? I know this is our second meeting. Second gathering, di ba? Ito na lang. We used to call this group Young Working, di ba? But this time we're naming it or we're calling this group Young Adults. Ang kanina grupo sa ginatawag na to siya o young working. Pero karon ato siyang usab nga young adult. What was the change? Young working, baka yung iba hindi daw working. Kaya walang trabaho. Ganun ba yun? So, medyo alakanin. Kaya, young adults. Tama ba? Actually, adult, may time of word adult. Ganahan ko sa pulong adult. After young people, ano ba status natin after young people? Many of us here, I know, we grew up in the church life, right? From children to young people's meeting. Naghan ang masayo na to din nga natubuta ikan sa pagkabata sa children. Dayon sunod ka sa batanon young people. Then we graduated, and many of us, or some, joined the full-time training. Dayon ni-graduate sa eskwela. Siguro pipila na to ni apil po sa training training. And some decided to serve full-time. Ang uban ni desider nga mga lagad outside. But the majority, ano status natin? Magiging tayo full-time. Pero ang kadaghanan sa kadaghanan nato unsa may atong status sa kinabuhi kung dili ta mo serve full time talaga. So we're me. Wala pa yun. But on the other hand, we can call ourselves adult, di ba? Adult. Pero sa lain bahin, matawag ko na ito itong pagbalingon nga adult. Mga adult. We were very pampered when we were in the children's meeting and when we were in the young people's meeting. Kanang nata sa bata pa, sa pabatanon, kanang agak-agak din kayo ka, pampered ba? Kung yatiman din kayo po kayo. But after that, now we are so-called working ones or
As if we don't know where we are in the church life. Kumanyana, kanina nalbaho na ta, murag nawala na ta sa atong iglesia kinabuhi, di na ta mabawasan na. We do not know our place in the church anymore. Wala na ta masayod kung sa ito ang ipabutangan sa iglesia. Diyan pa naman si Brother John. Nanarapin daw sa banay dyan, sila na. Diyan pa si Brother Boy. Sabi daw sa Barboy, So, what's my use here? ito kaya ang gamit din eh. My time is short, so I'll go directly to the point. Mumura po ang oras, munang mo ganita na naman sa tuwang ito. We have a concept that we are still young people. Wala tayong konsepto nga mga patat. Sila na bahala, yung mga matatanda, yung mga, what do you call that? Mga Inalan. evergreen. Bahala na itong mga inalan na, mga nanay na, mga evergreen. So it actually depende naman sa situation sa district sa akin, di ba? Pero depende sa kahit na sa tuwan. But generally, it seems that we do not know our place in the church anymore. Pero sa linang ko, wala na masayo. Supposedly, according to Brother Lee, our age group is the backbone of the church. Kung pa ni Malerli, ang atuwa daw ilan, ang mga pangidaron, mo ang backbone sa iglesia. Without the backbone, the body cannot move. Hindi kayo makaliw ng lawas. Or the body will have a hard time moving. O maglisod ang lawas kung maglihok, mula yung backbone. But in our situation here in, at least here in Zamboanga, Sa atong kaimtang, dito sa iglesia sa Buanga, it seems like the older ones are always there, front runner, or the front seat. murag ang atong mga idaran na, maumid ang front seat sa... Murag front seat sila. And then the young people are always there, learning. Dahil ang mga young people, mga dusty. Palaging may training, may conferences. Oo, dahil nulay magbansay, nulay mga konferensya, Palaging may pagkain. nulay mga pagkaon. And nasaan yung word? Young adults. Asa naman itong mga saya sa ito, mga nanarbaho ba, mga young adult? Young adult, ha? Mga young working, mga young adult. So this term adult should really change, should really should embody our age group. We are adults. We are no longer young people. Kita ang mga adult, mga dili lang ang mga batan mo, mayroon nga kita gina mo liyok pa sa tuwang mga ilaro, mga ilaro. In the early, medyo in the 2000s, the term adulting was coined. Ang kani sa 2000, kani adulting, turagi Many people do not know how to be an adult. at ang mga tao madali sila kapulong sa masawang pagka-adult. You begin to bear some responsibility. Magsugod, anong idara, magsugod ako, nanay mga kakuman. You work to pay for the bills. Matrabaho ka para mabayad sa mga meron mo. You get married and start to have children. Aminyo, dahil kung may mga anak, Oh, adulting 101. adulting 101, eskwela. So even in the church life, it seems many of us do not know how to act according to our age group. Bisan di ay sa iglesia nung kinabuhi, naga nato, mula masayon kung saan na ito pag trabaho ba sa iglesia nung kinabuhi. We do not like, or we do not want to bear responsibility in the church. Dili taganahan upas ang luwan sa iglesia. My prayer meeting, Ay, pag naitingog sa pagampo, are we there? nabata sa tingog sa pagampo. Video training, Mga video training, are we there? nabata, nagapit ba I don't see young adults. Video training. Wala magkayo mga yan adult. Yung training ba para sa mga old ones lang, sa kayang people? Ang pagbansay ba para na sa mga igaran sa mga batanon? We should be bearing the burden. We are the backbone of the church. Upasaan kita sa luwan, kikita ang hukog sa likod sa iglesia. Church service meeting. Mga service meeting. This
brothers lang. Mga may edad na. Palagi nandyan, faithful. Kaya mga idara na, ang mga tinumanan kayo, natin sila. Where is our age group? Nasa naman ang atuang edad. Hindi na atuang edad. Remember, you are an adult. Una-una po ng mga adult. Humanly speaking, and even spiritually speaking. Mulong katawanon, mga adult na ta, isang panong sa spiritual. But I don't like the word young. Hindi mo ganahan sa pulong nga yang Kasi bata. pag nilagay mo yung word young, ayan, baby-baby naman. Yung iibutan ng pulong bata, baby. Young people na naman. Kala mo, young people ka pa rin. Mga bata ng Japon. Yung elders na lang muna mag-pray. Yung elders na lang mag-sing mag-select ng hymns. Ito na lang tanan, asya na lang tanan. Pagkampo, Kasi, young pa ako. eh, bata mo. Young adult. Young pa rin. Bata, Japon. So, ito ko. Feeling of... But you get my point. Eh, Nakuha din yung puso beso. I hope you have this kind of... what? Ano ba sabi ko? I wrote it down. How we conduct ourselves is how we esteem ourselves. Saan na nato patasan sa pagpaulingon, huwag mo niya atong ipakita sa tuwang pauling. If you think you are still young, then you will act as a young people. Kung nagpakita ka nga bata pa ka, mabubuhat dito, kung patasan di ka nga bata pa ka. If you think that you are one who can bear responsibility, Kung ikaw itong napasan sa you luwan, will conduct yourself in such a way. hindi mo patasan ng imong kinabuhi sa iyo na ng pagin. Amen. So, okay ba? Amen. So, what are you? Young pa or old? Sa mga bata pa o hindi natin tinanong. Amen. Well, tonight, the brothers would like to impart a particular burden. Karong gabi, ito sa mga isang lalaki na upaambit o sa mga particular na luwan. Vision. Mananawon. A governing vision. Nagtumala ang pananawon. Let me just read Proverbs chapter 29, verse 18. Where there is no vision, the people cast off strength. Wala yung pananawon, nagkaguliyang, maring samok ba ang katawan. Have we seen the vision? Nakita ba nato ang pananawon? Does this vision govern us? Kani nga pananawon, mo kayo nagtumala. Proverbs says, without vision, as we can just do whatever we want. O sa proverbio, kung wala tayong pananawon, so saan yun itong bago? My goal is to want to make millions of money. Ang ako ang tumong, milyon sa mga sapi. So I don't care what the brother says. Wala kayo pakialam. This is what I want. Kani mo na kung gusto. No restraint. Wala kayo pagdumala. We have a brother, very dear brother among us. Wala tayo, alam nyo kayo na isuon, maliwanan ako. He brought a lot to the Lord, a lot of new ones. Naghan kayo sa gidala ng mga bangko sa iglesia. He went to join the Trinity. Apil siya sa mga pagbansay. After training, he did some further studies. Kuman sa pagbansay niya, nag-spin na po kayo sa dugang. He brought more to the Lord. Dapat pag yun ay gidala sa Ginoo. But when he started working, Apan, pag nagsugo na siya trabaho, suddenly he disappeared from the church. kinalit lang, nawala tayo siya sa iglesia. So the brothers, a number of times, contacted him. Mga igsoon, Tried to recover him. naghan yun na nag-contact niya, ano na mapayaw siya. But we all don't know why he would not come back. Pero wala may sayang na nung dili man siya bumalik. It seems like he had a crisis. Do you understand crisis? Murag na siya kani Identity crisis. Kani krisis sa iyang Some of us are like this. pipila na to, imo na.
when we are here in this age group, 25, 22 to 40, it seems that it's really hard to be an adult, di ba? Pipila na ako sa imo na aling edad, 22 up to 40, kung gusto tayo para Tapos, ano, may church life pa. May May church service pa. ito na, mga laban po yun. And we begin to question, Parang gusto ko na rin ng pumunta na. what am I doing here? Pero, hindi mo din eh. I don't know what I'm doing here. Wala ko masaya kung sa'yo hindi mo. I want to look at my companions. Ako ang mga amigo sa isa na pinabuhi. They have good job. Ano mo sila yung mga yung trabaho? Oh, they can travel anywhere. Wala to sila sa asa. Oh, may kitero. Mahal na yung kitero. Ano naman sa dero? Kitero sa Malaysia. Mas mahal pa. Then the brothers wants me to sing for this. Dahil ang mga isuon, gusto ko nga yung mga iwato. Why Malaysia? Hindi Japan. Anong Malaysia man? Ano nila ba dyan na? Ano dyan na? So we begin to have crisis. Dahil sa mga kalisod, mga krisis. What is this church like? Gusto mo na yung isa ng ilabuhi. What is this recovery? Gusto mo na yung violin. So we begin to have some crisis in our kumbaga midlife crisis. So, I like to ang use the kaning term krisis. identity crisis. Kaning krisis sa itong pagkatao. Some of us will be married. Pipila na ito, hindi pa kasado. Wala naman yung brother dito. Ano may mga yung brother din eh. What is this recovery? Gusto mo na yung violin. Oh, Lord. So this brother that I'm talking about, the elder, fellowship, maybe this brother, one thing that he desired, that he could not get. Kani isuon nga kung isutan, ingon pa man siya no. Doon na kung siya gitinguha sa iyo In the gospel, the brothers, the Lord is saying, okay, you follow me. Sa ebanghelyo, di mo na Ginoo. Sunod mo na ako. This is a requirement. You do this, you do that. Kani ang himuon, trabahonin, trabahoan. Then this person said, I was able to do them. What else? What else, Lord? Kayo mo na kuha niya, sa mga Ginoo, sa mga. And the Lord said, there's one more thing. Ayaw na Ginoo ko na pa yung sa. Sell all your possessions and follow me. Ibaligya ang kanilang mga katigayunan, sunod na ako. But he could not, so he went away. Dili pa sa mga kayo ini, lipat-hawa na siya. So how about us, brothers? Kita mo isuon, itong babae na lang. Do we have this one thing that we know? Doon na tayo sa pagkutang na dili na ito That we cannot let go. dili na ito mabuhian. So with this brother, sayang eh, many years, very burning, very Kani faithful. isuna, sayang kay lasing kayo siya. When he was starting to work, Sugod na sa trabaho, probably, nga there din, is just one thing doon na yung sa pagkutang that he is looking for. na iyang ipangita. That he would not give up. Na dili niya mabuhian. So instead of following the Lord, Ibes nga musulod siya sa Ginoo, I don't know what he's doing now. Trabaho na lang. sige mo, siguro trabaho yan. Looking for ano ba bang pagbabae? Pag lalaking Prince Charming pagbabae, Lalaki si Charmaine sa babae. he's looking for something. I don't know. We don't know. Nasa iyong pangita. But that one thing, the recovery could not give to him. Usa ka bukang, manili mahatag sa payuli na niya. So, I'll end soon. What is our vision? Sa ba itong pananaw? What is controlling us? Sa man ang nagkontrolan ka na ito? Further, he said, when we see this heavenly vision, Yung sa Brother Lee, kung makita na ito nilawin mo ng pananaw, this vision will have a powerful and lasting effect on us. kaning nga pananaw, doon na siya makatag siya gahog o kaning dugay-dugay na epekto In pa Acts 26:19, sa Paul bukas. says, there
therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Haring Agripa, dili ko supak sa langit ng pananaw. Ay, I believe many of us, we have seen something. na nasuo ko, malagan na nato, nakita. The next question is, are we open to this vision? Ikuha na na kung magpasilugtan ka, nining ang pananaw na. Amen. Brother Lee testified that when he saw this vision, Kung siya Brother sa nakita niya ning pananawon, he totally changed. nausap yun. Tunay pagkausap. Then others, even his family members, were worried. Ang amuban, isang gani iyang pamilya, malapa. Akala nila, depressed si Brother Lee Nauna din ang problema tayo sa Brother Lee. because he lost interest in many things. Dahil wala naman siya o gana sa dagang mga utang. Pero sabi niya, this is the effect of seeing the vision. Pero niyon siya, yun ang epekto sa pagkita sa He panahon. was not depressed. Wala siya nagproblema. He saw something. Nakita siya lain pa. And that vision changed him. Kanina panahon may nag-usap kaniya. So if we will see this, if we see this vision, what will happen is our entire being is changed Kung makita natin yung panahon, mausap yun ang tibuok. in its concept, Sa konsepto, attitude, batasan, conversation, sa itong pagpakiksultianay. and thought. Una-una. We will become totally different. Kung inanay yun, kung may mausap ka. Even our lifestyle will be changed. Bisa lang ito ang pagkinabuhi. Just Mausap yun. consider this: our concepts, our attitudes, Konsepto, batasan, our conversation, sa itong pagpakiksultianay. our thoughts, Una-una na ito, and even our lifestyle. bisa lang ito ang How we live pagkinabuhi. will be totally different. Mausap yun, may suot. Brother Samuel. Amen. Amen. So mga kapatid, ano ba yung vision natin? May suot, sabay itong pananahon. Yeah. One or the other, we are governed by something. Mausap ba, doon na yun kumana ka na ito. The question right now is, ano ba yung, what is a principle that governs our way of doing or yung mga decision making natin sa buhay natin? Papunta na rin may suot, kung sa ba nagdumala o kanabang nag-iya ba sa itong mga desisyon sa itong mga pagkinabuhi. Well, sabi ni Brother Matt, I'm sure, if not all, at least majority of us here, we have seen the right vision naman eh. Yung pala malerman, na sigurado yun nga, kung hindi kong nalitan na namo, at least ang kadaghanan na kita sa sakto ng pananaw. Amen. So ano talaga ano ba talaga yung vision na gino-govern sa buhay natin ngayon? Usa ang pananaw na mo yung dumala sa tuwang kinabuhi karon. Okay, alam mo, just to give you a background, bakit ito ba yung topic pinili natin tonight? Para mga tao kani kaagi, so may ganong kaniya na ang topic karon. If not everybody knows, this is our second Young Adults Gathering. Kung nasabi ko tingali luwan, mo ni ang ikaduwa na ito ang tapok-tapok sa ayat adult na panantigo. And we feel regularly, whether once a month ba yan, once in 2 months, or once a quarter, we will always have this gathering for the adults. Once a month ba or twice, namin tayo mga aning panantigo. And of course, when we have this gathering, syempre, ang goal is, we will solve the problem. Ano ba yung mga challenges ng mga working ones katulad natin? Kung doon na tayo mga aning panantigo, ang tumugin na ito ang resolbaron kung sa mga problema sa kita mga nanarbaho mga yung Yeah, challenge pa tayo sa oras. We can have fellowship about how to make use of our time. Nagalisod mo na sa oras kay ano nalitayan kung sa'y maayong na oras. Nahihirapan tayo para matalaga sa mga bata natin. Maybe we can have a meeting
think about how to manage our time in taking care of our children. Siguro, ato ang iskutan nga kaning usawa na ito pagmalis sa mga bata, kay naglisod ka sa pagkatimas sa mga anak. So, ang daming practical messages na pwede natin mag-fellowship sa gathering. Ganun tayo mga praktikal ng mga mensahe nga pwede natin iskutan, hindi nga pagkatimas. But, iba pa rin talaga kapag isang tao may life vision. Iba pa rin talaga. Pero wala yung naging tayo, kung ang isang tao, kung naging siya'y nakita na pananaw. Kasi, kahit yun na eh, ang punto mo kasi is, in the church life, hindi kailangan lahat tumal. Ang pupo na ko din eh, sa iglesia nung kinabuhi, hindi man tanan natuluan. If a person has the right vision, kahit wala nagsabi sa kanya, o wala nagbabantay sa kanya, kung may nakita talaga na isang tamang vision, it will be governed and controlled by you. Dahil kung doon na may sakto ko ng awon, isang pong dili na sa tudluan o sa ba? Kung pinimugiya siya, Yeah. Hindi na kailangan may mga kapatid na dimay sa atin na bukas may meeting. ang ganyan ang pinamang sa tiyan sa naayong mga may natuman, sabi hindi ko buma. Because we have seen the importance of the meeting. Tungkol kaya nakita na ito, pagka-importante sa tiko. Parang na yung isang, may narinig ako isang example dati, isang kapatid na sabi sa akin, sabihin na lang natin si Leeward ay isang labandero. Tunay sa igsuon na yun na atong po na kung brother, tigla ba? Oo, talaga ba? Kaya talaga yung ano yan, yung trabaho niya. Wala yung trabaho. Si Brother Leeward may tatlong anak. Siya, alam siya tulong ko anak, labandero. Sabi niya sa sarili niya, itong tatlong anak ko, ayoko na pareho yung buhay niya katulad ko ngayon. Siguro, malingon si brother na sa po ang kinabuhi ko, hindi naging pwede nga ako tulong ka anak, parehas kong tulong. Kasabi niya, gusto ko lahat ng anak ko professional. Gusto na akong tanan akong anak na yung profesional. Kaya gusto ko, panganay ko, doktor, pangalawa, engineer, pangatlo, lawyer. Ako ang magulang, doktor, engineer na ikaduwa, lawyer ang natulong. Kasi sabi niya, gusto ko lahat ng anak ko, ipaaral ko sa isang magandang school. Anak, gusto na ako na mga batay, dapat maayon ang eskulan. Dahil yan ang dream niya, maglalaba siya. Kaya ko yung maglaba. Maglaba siya para may sahod siya. Maglaba siya para natin sweldo. Pwede niya dalhin yung anak, mga tatlong anak niya sa magandang school. Para yung lalo na yung tulong ka anak sa maayon ang eskulan. So si Brother Leeward, laban na ako. Si father, sige siya laba. Ayun, anak niya, nag-graduate na ng doktor. Nag-graduate na lang to, ang panganay. Masaya si Brother Leeward. Ibay siya. Pero may nagawa pa. Pero na pa yung luwa. Lalaban naman siya. Napalang siya. Hindi siya nag-stop maglaba hanggang lahat ay professional. Dili siya mo hulong maglaba, basta din mo mawawalan luwa. Okay ba sa Beryl? Hindi siya naglawa. Hindi siya nag-stop maglaba hanggang lahat ng anak niyo ay professional. Pero si Daryl, pastor. Mukhang doktor lang. That's the vision. Mali ang pananawan. What is our vision? Masama ang atong pananawan. May narinig ako ng isang kwento. Doon ay kaning istorya ba? Kung Isang kapatid na yung kwento sa akin, so hindi ako sure kung tama ko rin. hindi ko sure kung tinol ko na yung hindi, kaya usap ko kayo istorya ng iyong subuhan. Sabi niya, alam mo ba bakit ang daming education graduate ang Pinas? Sa pagkulo, baka nga nung tunay dapat tayong education graduate ng Pilipinas. Alam mo na ba maraming teachers ang daming teacher graduates diba sa Sa'yo, baka kung tunay dapat itrato mga maestra ng Pilipinas. Sabi niya, Ingat siya. kasi nung mga bata pa ito, yung mga ngayon teacher na, nung bata pa sila, yung teacher nila, ay yung role model nila. Kaya itong mga bata pa rin sila, ang katuloy ng maestra mo ay yung rason ba nila. Nung estudyante pa sila, syempre marami mas nagbago na silver spoon, di ba? So para sa kanila, tuwing isa sa teacher nila, yun ang definition nila na successful ang isang tao. Siyempre kay itong mga bataan, hindi mo talang ng portaan
maestro, okay, sumula sa sismo na siya. Yeah. Kaya, what do you want to become when you grow up? Teacher. So may gusto rin po mga ano po, maestra. Kasi, para sa kanila, ang teacher nila, may pera. Kaya para nila, ang maestro ng guru, maestra na ikwata. So, May sumanan. because they have that way of they work their way towards it. Kung kayo mga pamintro lang yun na una, ilan yung ipanigamutan sa kampot at tumauna-una. So mga kapatid, ano ba talaga yung vision na gino-govern sa atin ngayon? May so, sa bagay ng panatawon ng mga lumala na karoon. Again, one way or the other, we already have a vision. Sa yung sa palo na kita yung panatawon. The question now is our vision aligned with the vision in the Bible? Hindi. Ang panatawon na ang pumunta na kung ang panatawon pa, na-align pa siya sa Biblia, o di ba? Yes. In the Bible, mamaya, we will be going to our groups, right? Ako niya, kung grupo mata, Sa grupo natin, may nakabasa tayo. Sige ito. sa grupo na ito natin, masarot. Yeah. And in our reading, it tells us that we need to see the vision of God's economy. Sa ato ang masahon, mo giling, kailangan makita na ito ang pananawon sa mga tigayos. We need to see the vision of Christ and the church. Makita na ito ang pananawon sa Kristo o sa Iglesia. Bakit? Okay. Kaya naman, I want to share. Diba? Sa Hagay. Naalala na ba yung story sa Hagay yung sinabi ni Lord? Okay, I will just read it I don't know kung sa buwan or wala. Sinabi, is it time for you yourselves to dwell in your father's houses while this house lies waste? Now therefore, thus says Jehovah of hosts, consider your ways. Then, English na lang ha, kasi wala sa buwan. Sinabi, siguro yung verse, sabi, you have sown much, but you bring in little. You eat, but you are not satisfied. You drink, but you are not filled. You dress for yourselves, but you don't have the warmth. You earn wages, but you earn wages that put them into a bag of hosts. My goodness. Tapos sinabi, again, that says the Jehovah of hosts, consider your ways. Tapos anong next commandment ni Lord? Go up to the mountain and bring wood and build the house of Jehovah to ha. And I will take pleasure in it and will be glorified. Okay. You look for much and yet it amounted to little. And when you brought it home, I blew on it. Why? Because my house that lied waste while you each ran to your own house. Maintindihan niyo? Hindi. Okay? So, ang bottom line is, itong section sa Hagay, we are supposed to build the house of Jehovah. ang dali sa Hagay, dapat punta na tutungkol sila sa balay ng Jehovah. Pero after a while, bigyan na lang, yung mga Israel, nagkanya-kanya na lang mag-build ng sarili ng bahay. So, umana na, ng Israel, kanya-kanya na may mga sila, tutungkol sila balay. Yes. So eventually, hindi natapos, diba? The house of Jehovah lieth waste. Wala na uman ang balay ng Jehovah. So anong sinabi ni Lord? Sa naging ni Ginoo. You think, diba, you are doing something like building your own house. Una-una ko doon ang may kahalag na inyong balay ninyong itukod. But as long as my house lieth waste, yung anong ginagawa niyo, it is like putting money in a bucket that has holes. Kung wala kinihan ko na bukan na akong balay, kasi ito, balikan ko kanya, mura na kayong kwarta, yung iputang sa buslot na bulsa. If we read a verse like this, ipaparin pa ba natin yung kanyang-kanyang bahay natin? Kung baka lumabot na ako pasahod, ako wala pang balay ko naman, ma-distract ako. Kung baka lumabot mo na versikulo, Yeah. na-distract mo ko. Amen! So, this is So, brothers and sisters, okay. Real talk na to ha. Na-rintok na iso na, kaya ako na-rintok na mo. Sino man pa sa atin ayaw lumakan?
Kisa may dili ka na barato may soon. Tama? Amen. Kahit ako, gusto ko naman talaga liwanag. Yes. Gusto ko. Gusto kita barato. Yeah. Is it a noble cause? Yes. Sino man sa atin ayaw mag-live ng comfortable na life? Kisa may dili ka na utang meron kinabuhi. But kung ang vision natin sa buhay natin ay hanggang dito na lang, it's like building up your own panel house that has walls. Kung iuna na rin itong pananaw, muna ka nagtungkol na karapang gusto ng pagyapon, masaya ang pagyapon. Yes. Another story, in Luke chapter 12. Sa Lucas, Kapitulo 12. May isang mayaman, I want this na lang, para mabilis. Okay, may isang mayaman na tao. Tulay nato, May marami siyang harvest, maraming doon na harvest. siya naamot, doon na siya amot. Sabi niya sa sarili niya, anong gagawin ko? Kasi, wala akong pa saan ko ilagay yung ano ko, yung harvest ko. Sa may muna mo, kaya yung mga amot, wala na may kabutang, asa mo na yung butang. Okay, sabi niya, okay, yung dati kong kulega na maliit, i-demolish ko. Itong gamay na akong mabulig, ako itong i-demolish, ako itong bago. Tapos gawa ko ng isang malaking kulega May mo may ako ang mabulig ka. para kasya lahat ng mga harvest ko. Para makasya ang akong mga amot. Okay, para daw, punta na siya mag-relax. Tama, ito ba yung sinabi? Okay, so, tama. Because ang dami na yung harvest niya, pwede, sold na siya for the next 10 years. Sorry. May nagamang kayo sa kamot, para masulpan na yung 10 years. So, I can rest, I can drink, and be merry. Pwede kong mahuway, pwede kong mainom, pwede kong pakasaya. Sino sa atin dito may ganyang mindset? Bisa may layo mindset na mag-bargain. Diba? Tumagal. Para mag-ipon ako, malay mo, gusto natin early retirement. Para mag-ipon ko. Ano pa siya, masala lang, age of 50. Age 50, kaya yan, pasal-pasal. Anong sabi ni Lord? Foolish one, this night they are requiring your soul from you. And the things which you have prepared, whose will they be? Do you understand? Sabi ni Lord sa kanya, ano ba foolish yan? Buong-buong. Huwag pa! Ba't ka pa mag-ipon pa sa next 10 years? Alam mo ba, kukulit ka na namin tonight? Ba't ka pa mag-isip ng next 10 years? Di ba? Oo. Tapos, so sabi niya kami dito, kung kukulit kita ngayon, yung mga inipon mo, kami na rin yun. Ngayon naman yung sa'yo, di ba? Nag-guess nyo? Then this verse it says, so is he who stores up treasures from himself and is not rich toward God. Nalato siya, teacher, nalato siya sa kalimutan, pero wala siya, hindi siya dato sa Ginoo. Tama ba niya? May gusto ko mag-share ng isang dali na nakita ko. Kasi nag-itero kami, di ba? Nagpunta kami sa Malaysia. Namin ko isang dali. I will share this testimony. Sobrang na-enjoy talaga ako. May nakilala ako ng isang kapatid. Magkasama kami sa Itero at sa Itero. Sabi niya, makilala kami dati pa. Makilala kami dati. Isang negosyante sa isang lugar sa Pinas. Sabi niya, nung graduate siya ng college, bumalik siya sa negosyo ng pamamama niya. Nung pumasok siya sa negosyo ng pamamama niya, meron silang 45 employees. 45 employees. Itong 45 employees, masakit sa ulo. Itong negosyo na pinahawak sa kanya, masakit sa ulo. Ang negosyo, laban sa ulo, ang negosyo. Kaya, hindi mo nakikita siya sa mga conferences kasi siya yung hands-on sa negosyo eh. Ngayon, sabi niya sa sarili niya, mag-shift siya ng business. Magbalik siya ng negosyo. Ngayon, itong 45 na employees, ngayon, 12 na lang yung empleyado niya. 12 na lang yung empleyado niya. Pero kahit yung empleyado niya, yung earnings niya dati, compared sa ngayon, hindi na iba, pareho lang. Tapos, yung oras niya, mas maluwag kaysa dati. Okay. Kung tatanungin mo ako ngayon if you ask me, kasi kilala ko naman yung brother ko. Kung mas masibag pa siya at matyaga,
sure ako, mas mayaman pa siya. Kaya pa niya mas yumaman kaysa kung anong kayamanan niya meron ngayon. Kung tanongin niyo ako ha, kung ako ang a-assess ko ng buhay niya, kung talagang lahat ng oras niya ay talagang magbigay para mag-ipon ng pera, kaya pa niya maging mas mayaman. Kaya pa niya. Pero sabi niya, okay na ako dito. Kaya ngayon, doon sa Malaysia, nandun din siya. Nung nagpinero kami sa Cebu, nandun din siya. So, may nagsabi pa sa kanya na, uy, bawas mo yung tao mo. Diba? Eh, hindi ko lang kung meron na talaga hindi. Pero, what a vision. Diba? So, tayo mga kapatid, kung ang vision natin ay follow where the money is, kung saan mas malaking sahod, edi doon ako. Diba? Kung yan lang naman kung yan lang naman yung ano natin, yung mananamagin sa buhay, eh kung saan talaga ang pera, doon talaga tayo. Diba? But what if yung trabaho na yan, it will require 12 to 16 hours from you. Tatanggalin mo ba yan? You get it? You get it? Now, mali ba ang trabaho na yan? Hindi naman. But again, it's about the vision. It's all about how you see yourself in your life. Kung ang goal mo lang ay talaga to make your first million, pwede habulin mo yung pera. Kung yan lang naman yung buhay natin, habulin natin yung pera. Kung saan mas mabilis maging milyonaryo, edi doon tayo. Is it wrong? It's not wrong. But is that the vision in the Bible? Definitely not. Diba? So again, mga kapatid, it all depends on how we see things. May isang kakilala ako sa Manila. Kailangan na maghanap ng trabaho sa doon. Pero sabi niya, ayaw ko magtrabaho sa Manila kasi ang daming office politics. Diba? Kapag magtrabaho ka sa mga malalaking korporasyon, ang daming kasi siyempre, hindi mo kilala yung boss mo Ang daming manager, vice president, so siyempre yung reporting mo, kailangan marunong ka mag-sit-sit, diba? Para mag-promote, gano'n, diba? Gano'n office corporate politics yan Sabi niya, huli ako, ayaw ko mag-involve sa mga ganitong political issue na gano'n. Bakit? Pagpasok mo ng trabaho, para ano ba? Para mag-promote or para mag-preach ng gospel? Kung ang goal mo, pumasok sa isang corporate, is para mag-promote, syempre kailangan magsisik ka. Diba? Para tumakas yung number mo. Pero if your vision in going to look for a job or to work for a job is to what? To experience Christ in that job and even to gain your coworkers in that job, will you be concerned about office politics or not? You get it? Nakawala naman. So, brothers and sisters, that is why vision is very important. Amen. Ito ay isang bagay na hindi kailangan kumuhan ko If we see it, we see it. If we don't see it, we don't see it. And if we don't see it, as what very much said, we will be like wild people. People cast off straight, or people will go wild. But if we really truly see the vision, even if nobody will teach us, hindi tayo sabi, hindi ka kasi kasama mo na dyan. What is na mag-migrate yung kasama mo? Mamimili ka pa ba? Diba? If we are here only with 12 persons, we will not last long. We will not be consistent. Because we have no vision. Amen? Amen. So brothers and sisters, we have to really have in our reading mamaya, mag-split din na there will be one passage na sasabihin na our heart is to be pure. Right? We need to really have a meeting with the Lord. Lord, ano ba talaga yung goal mo para sa akin? Lord, ano talaga yung goal mo para sa mundo lang ko? Na sana yung buhay ko align din sa purpose mo. Kasi hanggang hindi align, then again, we will just run off wild. Right? So mga kapatid, we need to pray, Lord, turn my heart to you. Right? Lord, release me from all the worldly seekings that I have right now. So my heart will only seek nothing else but you. Amen? Amen? So
we'll split into groups for, let's say, 30 minutes. Okay? Let's read the excerpt. Amen? Let's read the excerpt. And then, there is one question that I want each one of us to answer in our small group. Okay? This is the question I want to lahat tayo. Sagutin natin itong tanong. Okay? Ano ang definition of success sa atin? Okay, ano yung sabi mo? Okay. What is your definition of success? What are we, or what am I living for? Okay? What vision or principle do we hold on that governs our way of life and our economy? Naintindihan niyo? Kailangan ng translation? Hindi. Okay? So, let's consider. Again, sa gathering na to, ayaw natin ng theory. Okay? Let's be honest with ourselves. Ano ba yung way of living natin ngayon? Ano ba yung definition ng success natin ngayon? And then, lastly, ano ba yung principle na hinuhold natin ngayon that governs yung way of life natin, yung decisions making natin? Then, if we know, if we bring this to light, we will realize that actually, our principle in life is not wholly aligned with the Lord. Then let's pray, Lord, I give this to you. Lord, realign me to your purpose. Amen? Amen? So, right now, let's group ourselves into how many people? People 8. Sige. So 30 minutes, please read the pareho po basa sa reading and then answer the questions kung sa definition ng success, kung sa for what are we looking for, and then there kung sa principle na nag-over sa atong living. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so from here, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So,